Maayong adlaw mga dear friends. Kini si Ate Gems sa ato ang YouTube channel nga Katabi with Ate Gems. Ug karong adlaw, lain na pud nga istorya ang atong paminahon nga gikan sa atong usa ka letter sender. Ug kun kamo dili pa subscriber sa ato ang channel, ayaw kalimot pag-subscribe and click the notification bell. Kung ako sa katao na wagtangan og pagsalig, kasagaran mapuno siya sa pagduda. Lisod makuha ang pagsalig sa katao. Doon ay uban nga dali ra sa kayo nga musalig bisan og wa pa gani makaila. Mao kana sila ang kasagaran nga mabiktima. Unsa bagyud di ay ang ilhanan sa tao nga kasaligan? Unsaon maghana to pagsalig sa katao kung ikaw mismo pirmi na nga nasakitan? Matudluan pa ka ang kasing-kasing para musalig sa pag-usab? Dear Papa Joe, paspas ko nga nagmaniho sa akong sakyanan. Wan ako'y bali ang akong giagian nga karsada nga puno sa libaong ug liko-liko nga giagian. Dangog pa kayo tungod kay kusog kayo ang bundak sa uwan. Unos niya tong higayuna. Nagampo ko nga unta dili pa wahi ang tanan kay di na ko mapasaylo ang akong kaugalingon sa nahimo na akong kasaypanan. Nakato ang akong mga luha nganong nabuhat man nako ang pagpasakit sa tao nga akong gihigugma. Nganong gipalabi man nako ang kahugaw sa akong nauna kay sa tao nga mo'y naghatag nako og tinuod nga bili diri nako. Pagabot ako sa balay ni Shaggy dayon ko sa pangan sa tao nga akong gihigugma. Mahal! Mahal! Pero why nitubag? Sa akong mga sangpit. Nibiya na kaha siya? Makita pa kaha nako? Siya pag-usab, Papa Joe? Ako di ay si Randy. 40 anyos na o usa ka engineer. Sa akong pangidaron karon masulti na ako nga ubay-ubay nagyud ko og mga kasinatian. Bata pa lang ko niyan to. Nasaksihan na nako ang realidad sa kinabuhi. Nakibaon ako sa kalahian sa tinuod nga gugma, responsibilidad ug pagluib. Matawag nako nga usa ko kapalaran nga bata tungod kay wa naglisod ang akong pamilya. Solong anak ko sa usa ka engineer ug maestra. Mapalit nako ang akong gustong paliton ug masunod nako ang akong mga luho. Pero di gyapon ko magmalipayon o wa ko magmalipayon tungod kay namatanan nako nga gubot among pamilya. Si mama o papa magsigi og away. Wa ko masayo do sa hinungdan tungod kay mutago man ko sa akong kwarto og tag-as nga tingog sa akong mga ginikanan ang nga nag-away ra ang akong madunggan. Og permisab ko nga makit-an si mama o makit-an ako si mama nga magahilak kanunay. Tungod sa trabaho ni Papa nga engineer, pirmi siyang mobiyahe sa lain-laing lugar sa Pilipinas. Kumuli siya gikan sa biyahe imbis nga malipay ko, mahadlok na hinuon ko ug mutago ko sa kwarto tungod kay mag-away man sila ni Mama. First year high school ko. Diya nga naglain ang akong lawas ug ipapauli ko og sayo sa among maestra. Diya pala ko sa gawas sa amo, nasayod na ko nga dunagoy bati nga panghitabo sud sa bahay. Ug tuod man pagsuod na ako sa muang sala, nakita na ko si Papa nga dunay laing kuyog nga babae. Wa dayon ko ni padayon ug ni pasilipod ko sa among aparador. Tanaw na ko sa babae, batan-on pa kaayo. Nagsuot og mubo nga sayal ug spaghetti nga blouse, unya ang naong puno sa baga kaayo nga make-up. Sa una, nagtuko nga bisita lang nila ni Mama ang mga babae pero dihang naghilaks na si Mama o gidasmagan ang babae o niya gilarutan sa iyahang buhok, dito na ko ni Duol. Nahibawan ako nga kabit di ay ni Papa ang batanong babae. Randy, mubiya na ang imong amahan nato kay motipo na siya sa iyahang kabit. Mga way uwaw, gipatunog pa niya ang iyang pukpok diri sa tong panimalay. Matod pa ni Mama samtang naghilak nga murag nagpalaban nako. Helen, ayaw gani patakagbuka na mong baba ni mo atubangan sa tong anak. Mao gani niya riming tuyo nga klase ni Randy para di niya masaksihan. Bata pa na tong anak, di pa na niya masabtan ang sitwasyon na to. Tubag pa ni Papa Joe. O nitubag sa dayon si Mama nga isog na sab kayo.
Ako pa di ay ning sala. O say gusto naman buhaton nako. Mo smile ko at tubangan ni Randy og muhilak sud sa kwarto. Mas maayo ning mahibaw-an niya kung unsa ka nga klase nga pagkaamahan. Sakto si Mama Papa Joe. Wala na nako mapugni ang kalagot ni Papa, ako siyang gitubang og giingnan nga. Kung gusto ka mo biya na mo pa, okay ra. Og please lang, ayaw nagbalik ha. Kay di na ko tugutan nga masakitan pa si Mama. Dili ko bugo pa. Nga di makasabot. Sukay pa niya tong gamay pa ko. Magsige lang mog away ni Mama. Tungod kay doon na kay laing babae. Magsige mog away kay uwa na ka mahigugman niya. Nahilo mga kamahan ug wa na makatingog pa. Murag na konsensya Papa Joe. Pagkahuman ni duol na ako og niluhod sa kong tubangan. Randy, anak, hinaot pa nga makasabot ka og mapasaylo ko nimo. Pero bisan pa og wa na ko dinhi. Dili ko ikaw pasagdan. Magpadalang gyapon ko kwarta ninyo. Sama lang sa gyapon sa una. Way mausab. Matud pa sa akong amahan Papa Joe. Bisag dili na pa. Wa na may magkinahanglan ni Mama nimo sa imong kwarta. Mabuhi mi nga kami randuha. Isog ko pang tubag niya. Wala na si Papa o kami na lang duha ni Mama sa balay. Para nako mas maayo ang netabo tungod kay mas nihilo mga among balay. Nawa ang mga negative energy o sukad niadto nag-inusara si Mama nga nagmatuto diri nako. Pagka third year high school nako, iya gani ko nga gipa-transfer sa usa ka private school. Lahi na ang environment sa private school. Gamay rami sa classroom ug kasagaran mga babae nga mga gwapa ug mga neat kaayo tan-awon pero mga liberated sab. Kadaghan ako makadawat og love letter gikan sa mga estudyanteng babae didto. Sa ilang tanan si Trixie ang pinaka-prangka gyud kaayo. Usa ka adlaw niya na, diyang naglingkod ko sa kalamesa sa among kantin, nitupad siya nako. Iya dayon kong giingnan nga, "Nakalike biya ko nimo Randy. Kuyog ka na mo mag-beach karong Sunday?" Matot pa niya nako. Dali ko nga nakapaglingo-lingo. Gitiwas na ko kaon ng akong snacks ug wa na ko siya panumbalinga. Murag tanga si Trixie nga nagsigig tabi kay wa naman ko nitubag niya. Human ako kaon, nitindog ko ug ako siyang gibiyaan. Pagkaugma awag yapon ko ni uwa yapon ni mutagam. Dagani nga ni apas nako diyang nigawas ko sa gate sa school para muli. Randy! Huy! Pagkuwat, uy! Siyagit pa niya nako og diyang nakaapas na siya, naghangos pa ni nga nagstorya nako. Prangkahi ko no ko be, unsay kyuday ka? Arte lang baka kayo or basin bayot ka no? Mong di ka managad og babae. Nisamot ang isa sa mga kilay ni Trixie diyang igo lang nako siyang gitubag nga, whatever. Dayong lakaw Papa Joe. Pagkaman niya ito, gipanabi ni Trixie sa among school nga bayot ko nuko. Pero dili ko affected kay di man tinuod. Di ko hinagad og babae. Dili tungod kay bayot ko kundi nag-amping lang ko. Di ko gusto nga may sama sa akong mga ginikanan. Nga ambot ba? Ngano nga nagpakasal pa man si Papa kang Mama. Nga wa man di siya mahigugman ini. Para nako, kung mahal nimo ako sa kababay, di nimo siya pasikitan og labaw nga di ka mangita og lain. Yes, nahidungog na kong bayot sa among school ug mao sa to'y hinungdan nga wa kay babae nga manguna nako. Wa na sa moduol si Trixie nako. Mas mahinoon para makabaton ko kalinaw. Fourth year high school ko niadto diyang naka-classmate ko og transferee sa among school. Guwapa kayo siya ug ang kunon ko nga first time ko nga na-crush og babae. Siya si Eliza. Nisamot pa ang akong kalipay diyang nagkasuod mi tungod kay classmate ra lagi. Magkuyog mi ni Eliza or Eliza kada recess og lunch break. Happy kayo ko kung magkuyog mi ni Eliza. Mga 5 ka buwan gud mi nga nagkuyog pirmi pero kalit lang siya nga wa na mo paduol nako. Murag maglikay og dinagan ni halos magistorya. Gisayangan ko sa mga adlaw nga nagkasuod mi. Kato mga adlaw nga naa siya pirmi sa akong tupad ug unta dako na kay higayon nga masulti nako ang akong pagbati niya. Pagbagting sa bell para recess, dali ko nga nidagan o gigukot na ako si Eliza. Eliza, wait lang. Ganun din naman ka makikuyog na ako. Pangutana ko pa. Ha? Kuan man gud Randy? Masuko ang akong uyab. Di na siya masugot nga muduol ko nimo. Tubag pa ni Eliza dahil lakaw palayo o nabilin ko nga nagbarog nga
Natulala, Papa Joe. It really hurts. Doon na nayuyam si Eliza nga tagalaing seksyon ug mao na iyang kuyog kada recess ug lunch. Murag ikumot ang akong kasing-kasing. For the first time naka-experience ko nga nasakitan. Nauna-unaan ako si Mama sa ilaha nga panagbuwag ni Papa. Kung ako gani ingon na niadto akong gibati nga di pa gani miuyab ni Eliza unsa kaha kung si Mama no nga gipakas lang gud niya si Papa nya dunay islay anak pero gibiyaan lang gihapon. Wa ko'y gana nga niuli sa mua pagkahapon, wa na gani ko ni kaon o panihapon, o wa sa ko'y gana nga mo answer sa akong mga assignments. Tungod sa akong pagkaturpe, naunhan na noong ko og lain, Papa Joe. Usa ka buwan akong gilikayaan ni Eliza, diyang usa ka adlaw na ako siya nakit-an likod sa mong room og naghilak. Eliza, nganong gahilak man ka? Pangutana pa nako niya. Namahid kini sa iyang mga luha. Puwa kaayo og mga mata og nitubag nga wala na ni Anton, doon na siya laing uyab, tagalaing school sa sub. Mao di ay nga sisig selos nimo. Masuko siya nga makikstorya ko nimo kay siya man di ay nagbinuang. Tubag pa ni Eliza. Igo lang ko ng hupaw, unsa may matabang na ko niya nga dili man sa ko eksperto sa relasyon. Wa pa gani ko kasuway o guyab-uyab bisan og kausa. Pero nahununaan sab nako ang akong pamilya. Okay ra na Eliza oy. At least naibawaan nimo samtang sayo pa. Mao nga sa sunod ayo dayon og pagsalig og lalaki ha. Ilha sa siya usa sa nimo sugton. Tubag pa nako niya. Siyang nadungog ni kalit og pamay siyang mga mata og ni smile. Sakto ka Randy. Sige ato tagkantin na. Libre kog snacks ha. Matod pa niya nako. Mutubag punta ko nga dapat siya nga manglibre nako pero nikuyog na lang ko niya. So why daghang pangutana. Sukad niya to ni balik na sa ang among closeness ug happy kaayo ko Papa Joe. Nahuman mi og high school ni Eliza nga nagpabiling friends o gusto unta nako nga musulti niya sa ako ang pagbati pero nagduha-duha ko ug labag yun ni Eliza. Di ko gusto nga masakitan, gawas pa gusto nako nga mailhan gyud nako siya pagtaman ang iyang tinuod nga pagkatao. Nag-eskwela mi college sa lain-laing universities, engineering ko ug siya nursing. Padayon ang among closeness o communication hangtod pag third year na namo diha na gyud nako nakahukom nga panahon na nga mudiga ko ni Eliza. Valentine's niya to nagsabot mi nga mananaw mi sini pagkagabi pero hapon pa lang niya to. Niadto nako sa ilaha og nagdana ko og red roses. For you, matod ko pa dungan sa pagtunol sa mga buwak. May pa flowers palagi ka karon. Okay ra ka Randy? Wa ka hilanti? Pangantyaw pa ni Eliza nako pero nihunong siya ding seryoso gyapon kayo kung naong. Dapat sa una ra nako nigihatag nimo ang flowers. Unta, sa una ra ko nisulti nimo sa akong pagbati. Tubag pa nako niya. Kabaw ka Randy, bisan di pa ka musulti nako, nakaibaw ko nga love ko nimo. Mao gani nga wa jud ko nanguyab og lain. Kaya nagpaabot yung ko nimo kung kanus amawa ang imuhang pagkaturpi nimo diri nako. Nauwaw ko sa tubag ni Eliza. Klaro di ay ang akong feelings niya o nagtuo lang siya nga turpi ko. Pero nako, para nako, dili magyud ko turpi. Gusto lang ko nga makasiguro nga di ko pataka og salig og usa ka babae. Kay di ko gusto nga mapareho ni Mama. Sa katapusan, official na ang among relasyon ni Eliza og happy kayo ko og nagbasol gani ko. Nganong ipadugay pa nako. Bisa nakita na nako nga dapat siya nga pagkababay. Padayon ang among relasyon ni Eliza ug wa gyud mi makasugat og dakong problema hangtod nga ni-graduate na mi sa among isig ka kurso. Human sa akong graduation, naghikay si Mama sa balay ug si Eliza ra ang akong bisita. Taw-taw di ay nanuktok sa pultahan sa gawas ug pag-abli nako, di ko makatuo sa tao nga akong nakita. Congratulations anak. Malipayon kay ko sa imong kalampusan. Matod pa sa amahan nga namuha pa ang mga mata mo kay lakon, pero ako, wa gyud ko'y laing emosyon para niya. Salamat, pero lakaw na lang dayon samtang wala pa kakita sa mama nimo. Di ko gusto nga masakitan na sab siya. Tubag ko pa niya. Pero uwahin na Papa Joe kay naa sa likod si Mama. Okay ra na ko naka-move on ako. Padayon na imong papa diri. Magdungan tag panihapon. Matod pa ni Mama nako. Ug tuod man, nagdungan og pangaon si Mama ug Papa ug si Eliza. Pagkahuman nanangit si Papa nga mopauli na sila ha.
Pero sa wa pa siya mulakaw, nananghid nga mobalik sa mua sunod Domingo. Paglakaw ni Papa, nakita na ko si Mama nga malipayon og naong. Ay kung ginama nga naglaom pa ka. Doon na siya lain, uy, imposible ka na may tabo nga mobalik pa siya nimo. Pahinomdom pa na ako nga to sa akong inahan. Wala na mutubay si Mama pero ako mismo nakita siyang mga mata. Maklaro man gyud nimo nga inspired ang usa ka tao. Sa tibok si Mana, nabantayan ako nga magsig-ilis gyud si Mama ug mga nindot kay nga sanina o nya mang lipstick na sa ugpuha. Tungod ato pag Domingo, niabot si Papa. Kauban ang iyang anak, ang ako ang half-sister. Ang kunon ako nga bisan og akong kadugo ang bata pero wa ko ganahi nga moabi-abi niya. Nitagad ra ko sa bata o nya nilakaw para manimba mi ni Eliza. Gikan sa simbahan na noroy pa mig mall. Usa pa na ako gihatod si Eliza sa ilaha o gituyogin na ako nga magdugay-dugay nga muli para iniguli na ako wala na bisita si Mama. Wa ko mag-expect na nalangyapon si Papa o ang bata nga pinangga pa kaayo ni Mama. Iya pang gidua-duaan o gipakaon ng bata. Nakabantay ko nga wala ay mayong tinagdan ka sa imong manghudong. Matod pa ni Mama nako nga nakalakaw na si Papa o ang anak. Parehas tatama. Nagabantay sa ko nga maayo kaayo ka ni Papa o sa bata. Murag way ni tabo. Tubag pa na ako kang Mama. Randy, way labot ang bata. Ug usa pa, usaon manghud man nimo. Si Maya mong tagda siya kay inigbalik niya diri sa tua. Imo nang tagdon, matod pa ni Mama. Amot ka sa gustong may tabo ni Papa nga nagbalik-balik naman siya sa mua noon dapa iyang anak. Every time nga maabot si Papa, mulakaw ko Papa Joe kay di ko gusto nga makipagplastikan niya. Pag-abot nila ni Papa o siyang anak, nilakaw ko o nidiritso ko sa mall para mapalit og sing-sing. Yes mga kabarangay, mag-propose na ko kang Eliza o magpakasal niya sa labindaling panahon para makaiskapon ako sa mua. Di ko gusto nga makita nila nga iniguli sa balay nga feeling one big happy family. Nagselos ka lang sa imong manghud, oy. Normal na Randy. Matod pa ni Eliza nako, diyang ako siyang isultian nga tuan na sab sa amua si Papa ug iyang anak. Ambot basab nga nung sigims ato sa amo eh. Dili di ay masuko iyang asawa-asawa. Tubag ko pa kang Eliza. Nika ko si Eliza nako ug iya kong gipakalma. Hapit na inong ko makalimot sa kong tuyo ni Muda nga mag-propose. Hinahinay ng kuot ang akong bulsa, ang sing-sing pero wa pag gani ko mahuman, doon ay gisulti si Eliza. Doon ako'y good news nimo, pero mawa ng init sa imong u. Para mawa ng init sa imong u. Matod pa ni Eliza, dungan siya pagkakita nako sa usa ka folder. Gibasa nako ang suot sa folder ug wa ko malipay. Para nako dili good news kundi bad news, Papa Joe. Visa para Canada. Ug uban pa mga papers ang ako nakita dito. Na-approve na di ay ang application para Canada isip usa ka nurse. 2 years na akong pangayoon ni mo Randy unya magpakasal dayon ta. Mag-apply ko ka Canadian citizen unya para makuha ti ka. O di ba mo na gusto nimo nga mopuyo taglang nasod? Tinuod nga mo gusto nako nga makapuyo og Canada pero dili ko gusto nga magka-ulhus mi. Gusto nako nga magkuyog min duha ni Eliza. Pero sa pamaymahimo na ako nga na-approve naman ang iyang visa. Nakalarga ko si Eliza o nabiyaan ko nga wanay karamay. Dili na sama kaniya to nga kumabot si Papa o yung anak, mupadayon ko galikay o maato dayon kang Eliza. Sama nito ko sa Domingo nga naanasab sila o giatiman pa silang duha ni Mama samtang ako way gana nga mugawas sa akong kwarto. Taod-taod nanuktok si Papa sa kong pultahan o pag-abli pa nako, nakita nako siya nga nagunit sa bata nga 5 anyos ang pangindaron. Kuya, bless ko. Matod pa sa bata dungan sa iyang pag-aksyon og amin nako. Giwakli unta nako ang iyang kamot pero nagunitan sa bata og nihawak sa akong kamot. Wa kauyon si Papa siya nakita. Gigunitan niya ang kamot sa iyang anak og hinay nga giingnan nga, baby, ato sa Tita Helen nimo kaw. Kay doon na istoryahan ni kuya nimo. Matod pa ni Papa nga to sa akong manghod. Nilakaw sa bambata nga babae, Papa Joe. Ug nibabay pagay nako. Unsa may problema nimo sa bata, Randy? Imo siyang igsuon. Ngano di magamtagad niya? Pangutana pa ni Papa nako. So ako nasab ang sadan. Mabasol day ko nimo nga nibiya ka namo unya kalit pa kayo. Nya karon nibalik ka gada kag bata.
May sa kano kay okay ra ang inahan anang bataa nga magarian ka sa balay. Sa unang pamilya nimo, tubag ko pa, Papa Joe. Nanghupaw si Papa og lawom unya lawom kay pananaw. Nasayod ko nga dako og sa ninyo sa imong inahan. Pero ang tao masayop man gyud. Ug usahay, makita nimo imong sayop kung mawa na ang tao nga mao gyud ay pinakaimportante sa imong kinabuhi. Matud pa na ako, Papa Joe. Sige, so na-realize nimo karon nga importante mi diay ni Mama. Nya magunsa naman lang to imong kabit nimo. Padayon pa na akong panginsulton niya, Papa Joe. Wala na mi sa inahan ni Maya, 3 years old pa lang si Maya, diyan ni kuyog ni siya og lalaki. Magulanon pa tubag ni Papa. Gusto ta na ako siya nga katawan, gusto na kong ingnon nga mirisi, pero gitakom na lang na ako kung baba. So kaniya to, halos din na manguli si Papa ug Maya si Ilaha. Naana sila pirmi sa mua pirmi. Og si Mama, duha ka kamot nga gidawat ang akong amahan ug ang anak nini sa gawas. Ingon niya itong sitwasyon hangtod sa kadugayan, inanay na ko nandawat si Papa. Nagka-close na pud mi sa akong manghod nga cute kaayo og siya'y hinungdan nga nakuha-kuhaan ang akong kamingaw ni Eliza. Og malingaw man ko og bata, Papa Joe. Pagsunod bisita nila ni Papa ug Maya sa mua, ako na mismo ni-offer niya nga mubalik na sa mua. Nakibaw man sab ko nga mao'y kalipay ni Mama. Ug tuod man, namalhin si Papa ug Maya sa mua ug matawag nami nga malipayong pamilya. Nahimo na mong kalingawan ang akong manghod nga bida kaayo, pinangga sa kayo ni Mama. Si Mama sama gyud ug iyang kaugalingong anak. Na-timing nga na ang akong manghod nga mao'y mulingaw na ako pirmi, tungod kay problemado man ko niya itong panahona. Tagsa na lang musturya si Eliza na ako, kada tawag na ko niya, dini na gana ko maabtan. O di pa kayo maabtan og 2 minutes, magsige na siya dali-dali kay busy kaayo. Pila kasi mana nga mag-ingon niya to si Eliza, hangtod nga niabot nga sobra kabuhan nga wa siya tarong communication diri ka nako. Dito na ko nagduda, dili ko buang nga di makasabot. Diyang nakontak na nako siya pag-usab, ako siyang giprangkahan. Sulti lang ko sa tinuod, na kay bago diha, para di lang ko magdahom pa ba. Matod ko pa niya. Sa kung una-una, nag-ampo ko nga mutubag lang siya nga busy gid kayo siya sa trabaho pero lahi ang iyang itubag. Siya na mismo niyangkon nga nakita gid siya og nakakita gid siya og Canadian nga nagpropose na ganit niya og kasal. Napaak na ko kung ngabil og di ko kadawat, kasakit di ay kung ang tao nga imong gisaligan iya raday ka nga binuangan. Nagdali-dali kong pahid sa kong mga luha, diyang nagsigig tawag si Maya nako sa gawas ang kwarto. Kuya, abli ko na ako sa gawas. Siyagit pa sa kong manghod. Giablihan ako siya o gipasud sa kong kwarto. Wa ko'y gana mo ka og ice cream ron, Maya. Nasakit ko, so pwede ba ato lang sa katita Helen ni mo, ha? Matod ko pa niya. Ay, di ko oy. Ni-promise man ka nako nga mag-ice cream taron. Unya, ingon kang yaya ra ba nga tambal na sa sakit sa dughan. Ingon si yaya di ay tambal na sa sakit sa dughan ang mga sweet foods. Nakalitan ko niya. Kabata pa siya, nakabalo na siya sakit sa dughan. Bad imong yaya, uy. Bisag unsa may gitudlo nimo nga bata pa man ka. Kabaw na kagsakit sa dughan. Matod ko pa sa akong manghod. Igurang ni katawa si Maya ug ang iyang ka-cute, di na ko makabalibad niya. Gikuha na kong yawi sa akong sakyanan ug nag-drive kauban ni Maya padong sa usa ka ice cream store. May na lang kay naa siya nga magsiglingaw nako. Nakuha-kuhaan ang kasakit sa akong dughan kung kauban nako si Maya. Pero kung ako na lang nga magunahuna o ako na lang mag-inusara magunahuna kung ni Eliza og muhilak na sad Papa Joe. Nilabay pila ka buwan og medyo nakadawat nako nga wala na si Eliza nako pero lisod na gihapon nga mag-move on. Tungod kay bisan pa sa iyang gibuhat nako, mahal paghihapon nako siya. Tungod kay naibaw naman sila si Mama nga broken hearted ko ila kong lingawon. Kada day off nako manuroy mi ni Mama ug Papa ug si Maya. Humana mog simba mangaon mi sa paboritong fast food ni Maya o niya amo siyang paduawon sa plaza. Nagpasalamat na lang sa ko sa Ginoo nga gihatag sila nako. Unsaon lang kaha og wala na nga akong pamilya nga mao'y maghatag na kukusog. Pagkaugma adlaw Lunes ting trabaho na usab, iyahay mi og pangandam si Mama para mato sa eskwelahan ug si Papa para mohatod kang Maya sa school. Mga alas 9 sa buntag diyang naabot ko sa opisina ug mao nalay ako nabantayan nga nakalimtan nako ang akong laptop sa balay. Wa ko'y mahimo gawas sa pagbalik tungod kay
Ang akong laptop importante kayo sa akong trabaho. Dali ra ko naabot sa mua og nisaka dayon sa akong kwarto pero naglibog ko kay lock ang pultahan. Dili man unta man lock o di man jud ako man lock sa akong kwarto. Siguro nakalimot ko tungod kay wa ko sa may pangunahuna. Ang akong unahuna, tuwa kang Eliza Permi Papa Joe. Giyawihan ako ang seladora o dali kayo ko nga nakaabli pero dakon kakurat na ko diyang dunay mga tao sa akong kama. Ako nakita ang leon o karniro nga naglinapaay imabaw sa kama nga parehong way sapot. Nindiyong ako mga mata sa kalagot din nakita ko si Papa kauban ang sa kabatanong babae nga wa ko makailaog si Kinsa. Dali kay sila nga napugwat pagkakita nila nako. Murag nakakita og abat si Papa. O babae porti nga luka nga nagtabon dayon kinighabol. Buanga ni pa oy. Abi ko bang nag-usab na ka? Gidawat ka namo ni Mama diri gipasaylo ka namo. Unya gipabalik diri puyo pero usa gibuhat nimo. Matod ko pa niya nga nagpangagot sa kong ngipon sa kasuko o gamay na lang kuha nga gusto na ko siya sukmagon. Anak, pasilo ako. Sayop kasi mong pagtuo. Nag-usab ko pero natinta lang yun ko. Pasilo ako, Randy, o ginawat pa nga di mo ni isulti ni Mama nimo. Salbahis ka pa. Nagbasol ko nga nung ipabalik pati ka diri. Mao karon dayon ha, layas diri og ayon na gyud pakita namo. Naghila ko nga nanghingilin kang Papa. Wa na siya og ang babae sa amoa dihang nahununaan nako si Maya. Kumulakaw si Papa sa amoa, dadon sad niya si Maya. Di na ko makita sa akong manghod. Nagpatong-patong ako problema, Papa Joe, kung saan man ako pag-istorya si Mama. Nakaibaw ko nga masakitan na sab siya kung malayo sa si Maya niya. Nakatunanan niya pagmahal ang ako ang manghod. One at a time lang matud ko pa sa akong kaugalingon. Sa wa pa ko mobalik sa trabahoan, gihapit na ako si Mama sa iyang eskwelahan o gisultian ako tanan. Nakita ko nga nihilak si Mama og ni Bakho. Naluoy kay ko sa akong inahan o gigakus na ko siya o gihapuha pang iyang likod. Okay lang ma, makalabang ragyapon ta ani. Kung unsa nato kakaya sa una, diyang una tang gibiyaan ni Papa, way rason nga di na to makaya karon oy. Matud ko pa sa akong inahan og nakaibaw ko nga nasakitan siya tungod kay nisalig siya pagbalik sa tao pero gibinuangan lang gyapon siya. Pagabot ako sa mua, niya na paggabi gikan sa trabuan mingaw kayo ang sud sa panimalay. Wanay madungog nga lanog nga katawas sa kabata. Wanay bata nga nisugat nako para magpakugos ug mamarayig nako. Giato nako si Mama siyang kwarto ug nakita nako siya nga naghigda sa iyahang katri. Wa na lang ko nako siya disturbuha kay unsa pa may mahimo nako para maalibyuhan nako ang iyang kasubo. Nisud ko sa akong kwarto ug naghigda ko sa akong katri ug wa gani ko magpasigaw og suga. Nganong ingon ni adto ang nahitabo. Abi na og padayon na ang kanindot sa dagan sa akong kinabuhi. Usa ka tuig ug tunga na kong gipaabot sa Eliza nga iyang tumano ng iyang saad nga balikan ko niya. Ingon na diyan niya ato kadali nga kalimtan ang among 5 years na relasyon. Si Papa ug Maya wala na sab. Wa na silang tanan. Murag nabalik sa una nga kamiranduhan ni Mama ang magkauban pirmi. As usual, si Mama ang forever. Feeling nako parehumig daan nga gisubay ni Mama. Parehumig nga mala sa gugma. Kana ba nga nabiktima og pirmi lang mabiyaan, Papa Joe? Pagkaugma niya na, bisan nagway taong tuog. Nitrabaho lang gihapon ko ug nabantayan sa kuha mga kauban nga wakoy gana nga molihok sa problemado kaayo kog gitsura. Randy, babae na sab na imong ginahuna nimo no. May pamukuyog ka na mo ron. Mag boys night out na. At tas nindot kayong lugar. Matod pa sa akong kauban. Sabado man pud niyan to so magunsam sa kog muli og sayo sa mua. Magatubang mi ni Mama nga parehong luhaan. Nikuyo ko nila og nangadto mi sa kalugar nga kidlap-kidlap og daghang babae. Kaila na ang manager sa bar sa akong mga kauban. Buti pasabot nga pirmi na sila didto. Madam, tagaay niya akong amigo babae nga kanang syempre gwapa niya, lamion pod. Kanang magiwawon kay may pagkakonservative taon ni siya. Matod pa sa kauban na sa mamasang sa bar, Papa Joe. Nitalikod ang mamasang niya pagbalik doon ay daang babae. Gwapa o lamion nga babae pero magiwawon gyud tinuod. Nakita na ko ang makauban nga nagtagsa-tagsa na sabog mga babae. Nag-iyahay na og lambing nila sa ilang mga babae.
ug halos magpasabak na gani nila. Pero ang babae nga naa sa ko ang tupad, halos kini di mulihok. Okay lang ka? Pangutana pa na ako niya. Okay ra ko, sir. Hinay patubag niya, dungan siya pag-smile nga, medyo pinugngan. Pero nilakrag yapon yung kandi sa aping. Maayo siguro kung manggawas ta. Matod pa na ako sa babae. Nakita na kong nagduha-duha babae pero tungod kay porsigido gyud ko nga manggawas mi, napugos na lang kini. Sa suod sa kong sakyanan, nakita na kong balisa siya o gikuyawan o nagkurkurug sa kabugnaw tungod sa aircon o niya iyang gisuot, gamay ra kaayo nga sinina nga fitting kaayo siyang lawas. Giubo na ko nga akong jacket o gihatag sa babae. Ay, sulob niya akong jacket o para di ka magkurug-kurug sa katugnaw. Matod ko pa. Pagsuot niya sa akong jacket, gihunong dayon na ako ang sakyanan sa usa ka restaurant, Papa Joe. Mag-unsam ta diri, sir. Pangutana pa niya. Ay, mag-unsam dita diha. Restaurant ko na di. Mga untang duha. Tubag ko pa niya. Samtang nangaon min duha, ako lang siyang giobserbahan. Human mi yung nangaon, gisabay-sab na ako siya sa akong auto. Asa ba inyo kay hatod tika? Pangutana pa niya. Maora to? Abi ko bag... Abi na magmanood tag motel. Maugyod doon tanay plano na ako pero nausap akong unahuna. Tubag pa na ako niya. Taon-taon sab nga wa mitingganay og hilom kaayo siya samtang padayon ko nga nagdrive sa sakyanan. Ngano ni trabaho magka-club day? Pangutana pa na ako niya. Napugos lang ko balik sa club kay nagkasakit magud akong papa o niya way ipalit og tambal. Tubag pa niya. Okay. Nya wag yun kay laing nakita nga trabaho. Pangutana pa na ako niya. 19 years old lang ko diyang nadiskubrihan ako nga mas dakog kita sa bar kaysa tindahan nga akong gisudlan. Sulod sa pila ka buwan, kibarugan na ako kung prinsipyo nga hangtod sa table ragyo ko kutob. Di ko magpa-out pero sa may nahimo na ako isip usa ka breadwinner sa parihong masakiton akong inahanog amahan ug doon ako'y manghod nga angay buhion. Nalunod ko sa lapok, nagpa-out bisag kinsa nga laki. Akong lawas bugti sa dakong kantidad. Gitanaw na ko ang babae sa iyang gilingkuran. Akong estudyoan kung honest ba gyud siya sa iyang gipanulti. Mao na ra pabud ko no style nila. Karon nga kunuhay magpaluy-luoy, magpalimpyo-limpyo para maluoy ang customer. Who knows? Dungagan ang talent fee ni ini. Di pa dayon pa pagsaysay ang babae siyang kaagi. 5 na unta ko katuig nga niundang aning trabaho, sir. Diyang namabdos ang akong amiga nga kauban na sad ako sa bar. Gihire ko niya nga yaya siyang anak. Tungod kay gidayon man siya sa siyang kwartahan nga customer. Pero diyang gipaundang na ko niya, pagbantay siyang anak, wala ko ilaing kapaldulngan mo nga. Waro yun ninibaw anak kong trabaho, sir. Nahunong na siya tabi, diyang nabot na mi sa eskina sa iyang gipuyan nga lugar. Diri na lang kutob ang sakyanan, sir. Di man na kasudya kay squatter man na di among area. Layo kay kaglakwan o di san makasud ang auto. Matod pa niya nako, unya ninaog ang babae. Wala gani ko kapangutana sa ayahang pangan o nakalimot sa ko pahubo niya sa akong jacket. Mga usa ka semana nga nilabay sukad niadto, nakukum ko nga balikon sa bar among babae. Pero pag-abot na ko dito, matod pa sa ilang mamasanga. Si Laika. Wa naman siya mobalik diri sa bar pagkaugma niya itong sukad nga imo siyang gi-out. Wa naman siya mobalik diri. Abigin ako naka-jackpot na siya nimo, sir. Matod pa niya. Gibalikan pa nako siya na tong gabi, namasin ko nga nakabalik na kini pero wa lang gyapon, Papa Joe. Niuli ko sa mua nga huy-huy lang gyapon ang abaga. Naabtan ako si mama nga nagtan-aw og TV sa sala. Randy, wala ba kay balita sa imong manghod? Nabalaka man ko niya, oy kay giatiman baka to si mong amahan? Unsa ka kung check-upon nimo siya sa ilang eskwelahan? Matod pa ni mama nako. Believe kay ko sa akong inahan, Papa Joe. Mas concerned pa siya kang Maya nga dili maunta niya tinuod nga anak. Gimingaw putog ko sa akong manghod. Pila kay gayon nga gusto na ko siyang atuon siyang school pero naglikay lang ko nga magkaabot mi ni Papa didto. Pero bahala mag-abot mi ni Papa. Gusto na ko may bawaan kung okay lang nga ako manghod.
Pag-abot na ko sa school ni Maya, pila ka minutos po ko nga nagpaabot niya sa gawas kay di man pasudlon sa guard kay wa ko'y ID nga nagpamatuod nga guardian ni Maya. May lang gani kay nibagting ang bell, timaan nga manggawas na sila. Layo pala nakita na nako si Maya, kauban ang sa kababae nga naglakaw paingon sa kuang nahimutangan. Nakita ko si Maya nga nagdagan kini nga mapaingon nako ni Gakus. Kuya Randy, mingaw kay kunin mo Kuya Randy ug ni Tita Helen. Gusto sa punta na akong bubisita sa inyo pero wa man ko kabaw kung akong yaya kung asa inyo ha. Matod pa sa kumangon nga excited kayo nga nakita nako. Yaya? Asa na di mong papa di ay? Gipasagdan lang kaniya? Pangutana pa na ako sa bata. Nilakaw man sa layo si papa kuya. Nibalik naman ang akong mama pero mulakaw sa siya permi niya. Si yaya ran ako ang akong kuyog permi. Tubag pa sa bata. Og niya itong higayuna, nakaduol na namo ang gingon ni Maya nga iyahang yaya. Og diyang nagkatinutukay ming duha sa yaya, pareho ming duha nga murag ng luspad ang naong Papa Joe. Nakaibaw na siguro mo kinsa ang yaya sa akong manghod Papa Joe. Siya si Laika, ang babae nga prostitute sa club. Maya, siya mong kuya nga gwapo? Pangutana pa ni Laika sa bata. O yaya, di ba tinuod magyud gwapo si kuya? Butan pagyud, tubag pa sa bata. Nakita na ko nga niyango si Laika mining niuyon siya sa bata nga gwapo ko ug butan. Gitanaw na ko siya yang naong o gitutukan gikan-o hangtod tiil. Lahi ra gyud ang beauty. Mas gwapa di siya og way make-up. Mas seksihan ko niya nga nagsuot lang og luag nga t-shirt ug karsunis kaysa niya tong una na ko siyang nakita sa bar nga halos wanay tabon ang lawas. Dali, sakay na mo kay hatuto mo sa inyong gipuy-an. Usa ko mulahos trabahoan ako. Matod pa na ako ng duha. Daga ko ni bawaan di ang nami sa sakyanan. Pagkagamay ragyudes kalibutan. Ang inahan ni Maya nga kauban ni Laika, mao di ang kabit ni Papa. Mao pud kini nag-hire kang Laika nga magyaya silang anak nga tulo na katuig sa diyang tulo pa katuig si Laika. And the rest is history, Papa Joe. Paglakaw di nila ni Papa ug Maya sa Amua, iyang gipangita ang inahan ni Maya para iyang ibilin ang akumanghod para free na sab siya nga makikitipon og laing bahay. Ug ang mama ni Maya ni kontak ang Laika para mo balik sa ugugyaya sa iyang anak. Life is a cycle ra gyud, Papa Joe. Kinsay magdahom nga gituyo kaha ni sa kagayunan ng tanan. Siguro makayo kong gituyo sa kagayunan para maoy motubag sa kung pag-ampo nga maka-move on ngadto kang Eliza. Nagkasuod man gud mi ni Laika so kaniadto og mas ni grabe pa ang among relasyon diyang dunay nahitabong paglinapaay sa leyon ug karniro. Tungod kang Laika, nakalimot ko kang Eliza. Halos kada gabi human sa trabaho ato kumuli silang gipuy-an ni Maya. Kay gawas nga gusto na kong makita nga kumanghod, doon na pa ko'y laing tuyo. Gusto na kong hugon sa kalibutanong kalipay pinaagi sa karinyo o romansa ni Laika, Papa Joe. Kasagaran ibili na mo si Maya kang mama para makalugar mi si Laika. Mabuhat na mo ang tanan na mong gusto nga di mabalaka nga dunay batang makita na mo. Iniguman og bugno sa leyon og karniro, gutom gyud kaayo, Papa Joe. Gipailis na ko og sinina si Laika para mga tumigmol og mangaon. Human mi nangaon, ako siyang gipamalitan og mga gamit ug gipapili na ko siya sa mga gusto niya. Ug nakita pud nako nga mura siyang bata nga karon lang makakaon og lami nga candy. Busy sa pagpili si Laika sa iyang pamaliton diyang kalit nga dunay ni duol niyang lalaki nga dakog tiyan. Sa tanaw ko kwartahan kay puno magalahas pero tiguang na, murag dirty old man, Papa Joe. Ningisi ang lalaki ug murag ngisi sa yawa nga nakita kang Laika. Unya nisugod dayon ni og chancing. Nisugod og hikap-hikap una sa abaga ni Laika unya inanay nga gipakanaog sa tiguang lalaki ang iyang kamot sa buko-buko ni Laika. Hangtod nga niabot sa sampot. Wa na ko makapugong ni duol ko nilang duha. Diyang nakita na kong gipislit sa lalaki ang sampot ni Laika. Isog ko nga ni duol nila diyang nakita na ko ang tiguang nga lalaki o niatras kini nga murag nahadlok labi na nga gilabnin na ko ang kamot ni Laika. Kinsa man to ha? Customer tin mo sa una? Isog pa na akong singkan niya. Wa mutingog si Laika og igo lang ni duko ang ulo. So, ibutang na to usa to sa imong customer sa una. Libre pa din sila nga makikap-hikap nimo bisan asang lugar ha?
Bisan ug adlaw dako sa mall pagyud, nya daghan pa yung tao. Nikusog na kayo kung tingog, nasuko gyud ko niya hangtod nga naa na mi sa sakyanan. Sorry kayo Randy, mao bitaw nga di ko ganahan mo suroy sa gawas, labi na sa mall, kay di gyud malikayan nga ang ilang pananaw nako hugaw. Ilang pananaw sa bayaran nga babae parihan nako. Tungod kay nakagamit sila, feeling nila gipanag-iyan ako nila. Mao bitaw nga hinungdan nga wa gyud ko uyab. Sukad-sukad ikaw lang gyud ang tarong nga lalaki nga matawag nako nga karelasyon. Nagtuo pa ang mga luha ni Laika nga di makaharong nako tan-aw. Nalukmay ang akong kasing-kasing sa kung nakita kang Laika. Gipahunong na ako sa kinan daplin sa daan ug ako gigunitan niyang kamot ug gihagkan. Sukad karon Laika, wala ni makabasta-basta nimo ha. Di na ko musugot nga doon na pa'y laing mga kamot nga makahikap sa mong lawas. Matod ko pa niya. Gituman ako kung mga sa ni Laika, gipanalipdan ako siya o gitudluan sa pag-amping sa lawas para i-value ang iyang pagkatao. Hangtod nga niabot ug usa ka tuig ang mong relasyon ug napamatud-an ako nga hingpit na akong naka-move on kang Eliza. Wa na ko magunahuna niya ug nakasiguro ko nga di na nako siya mahal. Si Laika na akong gigugma niya to ug akong gipamatud-an niya dihang ako siyang gipakaslan. Si mama ug akong manghod ang labing nalipay sa balita ug nisamot gyud ka perfect ang akong life kay human sa mong kasal ni Laika. Gipabalhin na nako siya sa mua, kauban ang akong manghod nga si Maya. Everything seems to be perfect. At last makabaton og kalinaw ang akong pagpuyo. Kauban nako sa balay ang mga mahal nako sa kinabuhi. Pero sige kaingon ko na samtang buhi pa padayon ang pagsuway Papa Joe. Nasulti kini nako kay duha ka tuig naming kasal ni Laika pero wa gyapon siya mamabdos. Nasayod ko nga gusto kayo siya nga manganak. Mao nga ako na mismo ang nihimo og lakang. Usa ka adlaw niya na. Wa ko mo diretso sa trabuan kay niadto kog doktor og nagpa-check up ko. Og dito na ko nibaw-an nga ako ang dunay diferensya. Mao wa may kaanak ni Laika tungod kay gamay ra kog binhi. Huy-huy ang ako baga og nigawa sa ospital ug wa na ko'y gana nga musud pa sa trabaho. Kaya nibawaan ako nga baog ko, Papa Joe. Nakahukom ko nga madugmol para magpabugnaw. Wa ko mag-expect sa ko natagbuan dito ang orasa. Nakita ko si Eliza nga naglakaw sa mall. Nakita sad nako siya nga happy kayo siya nga niduol nako og nakigbiso-beso. Kumusta naman ka Randy? Ni gwapo magkagsamot. Matod pa niya nako. Sa una ra magugwapo gud. Tubag pa nako niya. Gihagad ko niya nga mangaon miso sa ka-restaurant ug tungod kay wa pasab ko ipaniudto ni kuyog na lang ko niya. Tabian na kayo si Eliza ug bisan unsan lay gibalita nako. Nagbuwag na mi sa kumbana Randy kay manapat man siya. Nagbasol kayo ko Nakaingon ko sung kagulingon nga kung ikaw pa siguro to ako na dayon di siguro ko mag-anto sama ni adto. Malipayo siguro ta ko karon. Kauban sa tong mga anak, matod pa niya nako. Nawala akong kagutom Papa Joe pag-mention niya og anak. Wa siya masayod nga baog ko. Sige Eliza, muli na ako kay naghuwat na ako kusawa. Ako mangutos siyang gingnan nga muli ko dahil sa'yo sa amua. Matod ko pa niya, og wa na siya nahimo pa diyang nibiya ko sa lamesa. Pila ka adlaw, ang nilabay nakabantay ko nga wa ko masayod og saan ako pagsulti sa Laika nga baog ko. Nasayod ko nga gusto siya makabaton og anak. Pag-uli na ko, malipayon kay kong gisugat ni Laika sa iyahang nindot ko no kaayong balita. Randy, mahimo na kang papa. Di ba mo imong gusto nga makabaton kag anak? Buntis ko Randy. Magkaanak na ta. Sobra ka excited si Laika nga wa na gani niya mabantay nga na sa ang kasyak nga sagol kayugot o kasubo ang akong gibati nitong higayon na Papa Joe. Wa na ko makapugong og nibuto ang kalagot o gisukmag na ko ang lamesa o gipatira na ko ang bungbong sa among kwarto. Unsa gisultin mo, mablos ka? Singka ko pa niya. Mahal nga nung nasuko man ka. Wa ba di ka malipay? Unsay problema nimo ha? Pangutana pa niya nako. Kisay amahan na. Sulti ko na ko bi, kisay amahan na. Ha? Usa ba sa imong customer? Ha? Laika? Nagilak si Laika nga nitubag nako nga ako gikuno ang amahan sa gisabak. Usa na ko pag-amahan na nga imong anak nga baog man ko. Kundatan ka nga pagkababay. Ako pa'y ilaro nimo. Tubag ko pa niya. Og tungod sa kasuko, nasagpa pa na ako ang naong og hapit na sa rasay sa kakusog sa akong pagtaparos niya. Saksi ang akong mama og si Maya nga akong manghod sa among away.
Ayong tinagdanay ni Laika, sud sa panimalay og neutral lang sila. Nga wa ko no sila'y gilabanan. Wa man sad ko musulti nila sinungdan sa akong kasuko ni Laika. Ang ilang naibawan nga ako ang amahan sa gisabak ni Laika. Doon ay mga higayon nga muli kong hubog sa mua o musurok dahil akong dugo inikakita na ko sa naong ni Laika. Labi na yun, may imagine na ko ang iyang pagluib na ako. Nakigduog siya glayng lalaki, maong nabuntis siya. Di sab siguro ko na ako ikatingala nga pila katuig nga prostitute si Laika. Naagid siguro siya dugo nga pagkakundatan. Nasayo praday ko sa pagtuon niya. Abi na ko og lahi siya sa uban. Hoy, ikaw babae, sayawi ko diribi, ibabaws ka 3. Sugo pa na ko niya. Ha? Nganong mo sayo man kumahal? Tubag pa niya. Ha? Ay ko tawagig mahal ha? Waroy ka, pangilugi no? Sige na sayo na, umbuha na mo sinina ha? Sexy nga sayo kung gusto ha? Kana bang pariyo sa mong gibuhat sa una bas kabaret ba? Ay ako ina nakalimot na ka. Nagilak man si Laika pero wa siya nahimo gawa sa pagsunod sa akong gusto kay hadlok siya nga akong palayason. Ingon niya to ang may tabo kumuli ko nga hubog. Nabuhat na sad nako nga makikita sa akong ex nga si Eliza og dunay na nahitabo namo. Ari na lang ka nako Randy, siguro kita gyud ang meant to be. Matod pa ni Eliza nako pero wa na Papa Joe. Di na ko mutuog babae og di na ko musalik og tao. Pila ka buwan ang labay, way kausaban ang tinagdan ni Laika. Sama niya itong gabiuna nga niuli ko nga hubog o pagsudan ko sa kwarto, ako dahil siyang gipaduol. O sige, buhatan na dayon yung trabaho, ay sig tanga-tanga diha. Singag ko pa niya. Pero mahal dako naman kong tiyan. Pamalibad pa, dungan sa pampanlugmaw siya mga luha. Nasuko ko o gihanan ako siya sagpa, mong napugos siya og hubo sa sinina para musayaw sa akong atubangan. Dako na gyud kayo ang tiyan ug sa tan-aw nako mga nganakay na ni Papa Joe. Pagkaugma sa trabaho gitawagan ko ni Mama pag may bawo nga gidala nila si Laika sa ospital kay base na ko ng mga anak na kini. Wagi ko niya to sa ospital ug nipauli ko sa muaw na tuog. Taw-tawad niabot si Mama og seryoso kang naong. Unsa man gining inyo kang Laika? Ingon siya nako, di kuno ka moangkon nga iyahang sa iyang gisabak. Isog pa nga pangutanan ni Mama nako. Tinuod ka ma. Di ako yung mahanan na sing gisabak kay baog ko. Tubag pa niya. Baog? Sigurado ka ana? Nagpa-second opinion na ka? Nibalik na ka sa mong doktor? Sunod-sunod pa nga pangutanan ni Mama diri kanako. O dito pa nako na-realize nga wa man day ko nakabalik sa akong doktor. Pagkadungog nako nga gamay ra ang akong bini nag-assume dayon ko nga baog ko. Tungod po siguro kay duha na katuig ming kasal ni Laika pero wa gyapon ko makapabuntis niya. Pag-ugma nibalik ko sa doktor ug sakto gyud si Mama nga dapat ni follow up ko para ma-undergo ang laing test. O di ba nangita og second opinion. Matod pa sa doktor nako nga wa kuno siya magsulti nga baog ko. Iyang ingon kuangan lang ko og binhi. Pero tungod sa akong kahugaw gunahuna, labi na diyang nahibaw-an nako nga nagsabak si Laika, murag nayawaan ang akong utok ug akong sabot nga baog ko ug siya nga akong gisilutan dayon. Matod pa sa doktor nga bisan pa og gamay ra akong bini posible gihapon nga makabuntis ko og dili ko ma-stress unya mukaon lang ko og healthy nga mga pagkaon. Dali ko nga niadto sa ospital para makita si Laika pero wa na siya didto. Human sa gisulti sa doktor nga false alarm og dili pa niya due nga mga anak. Nakahukom si Laika nga di na mo pauli sa mua og bisag yun sa og pugos ni Mama nga mukuyog niya si Laika pero nagdumi na kini. Og ni pauli sa ilahang bahay siyang ginikanan. Kusog pa kayo ang uwan niya to samtang nag-drive ko padung silang bahay ni Laika og giparking na akong sakyanan sa gawa silang lugar tungod kay di man masudlan og sakyanan padung sa ilaha. Nagpauwan ko samtang naglakaw ko. Mga 20 minutos po nang lakaw usa ko mabot sa ilaha. Mahal, asa na ka? Ako ni si Randy imong bana. Mangulit na ta sa ato mahal. Siyagit ko pa og taod-taod ni gawa si Laika nga nagdala og tuwalya. Nidagan ko paingon niya og naghilak nga nigako sa akong asawa. Pagkaway ayo gid nako pagkalalaki Papa Joe. Tungod sa trauma nako sa akong sa mga tao nga nakapawa sa akong salik nila. Naapil na inuon ang babae nga mo'y tinudunay na akong gigugma. Nibalik si Laika sa mua, usa ka semana nilabay og nanganak na siya og usa ka batang lalaki. Di ikapangutana nga
Ang bata, liwat gyud nako. Gawas nga pareho pa may blood type. First birthday sa mga anak ni Mabdo sa si Laika ug babae na sa pangamong anak. Sa pagsuwat nako nining istorya, nagsabak na usab si Laika og kaluha ang amuang mamahimong anak. Sakto na siguro Papa Joe. Dako-dako na sa kong natukod sa mong pamilya. Duha na ni Laika. Magsilbi ta ka inspirasyon sa mga tigpaminaw karon ng istorya sa mga tao nga way salig sa uban. Labi na sila ha mga partner o hinigugma. O ginawat po nga pirmin ninyong hinumduman nga usa sa pinaka-importanting ingredient sa pagmahal mao ang pagsalig. Daghang kayong salamat Papa Joe o dinhi na lang kutom kini mo magtatampo, Randy.